Ayan mga boss, mga parts ano. Meron po tayong gagawin ngayon na isang 32 inches na Hanabishi na flat screen TV. So, ang naging problema po nito mga parts ano, meron siyang logo tapos malabo siya, no? So, gawin natin, i-plug in natin 'to sa kuryente. Ayan. So, ayan, merong indicator light na kulay pula, mga parts. Ang gawin po natin, power on natin. So makikita natin meron lalabas na logo na Hanabishi, ano? So pag lumabas yung logo na Hanabishi, ang problema, madilim siya. No, wala siyang liwanag. Ayan oh. Pansinin niyo po oh. Ayan, nagkulay green na. Mga parts, hintayin nyo. Ayun oh, may lumabas siya na Hanabishi na logo sa kanyang screen. So ang problema, malabo. Hindi siya talaga yung kasilinaw ng dati. No, lumabo siya. Ayan. Panoorin niyo po yung ating video mga parts at tapusin niyo po para po makakuha po kayo ng idea kung sakali man pong magka-problema yung inyong mga TV na ganito. Ayan. Yun, kitang-kita nyo, no? May lumalabas na no signal pero malabo. Hindi gano'n nating nakikita, no? Wala siyang gano'n liwanag. Ayan. Kaya, yan mga parts. At ipapaliwanag ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat po natin gawin sa ating TV kung sakali mga umaberya ng ganito, no? Ayan, gawin po natin, buksan na po natin, no? Natanggal ko na po yung mga ibang tornilyo para po tayo mabilis sa ating manonood, mga parts, ano? Kung bago lamang po kayo sa ating YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago po mga upload na video. Marami po akong ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga appliances po natin sa bahay. Katulad ng ganitong flat screen TV. So ayan, kapansin-pansin nyo mga parts, yung kanyang board kapraso lang ano. Kaya mas madaling gawin nito kumpara do sa mga CRT na TV. So mapapansin nyo mga parts ano, yung kanyang mylar capacitor no, nakalobo sa ibabaw. So yan ang gagawin nyo, susuriin nyo mabuti yung mga pyesa, isa-isahin nyo no. Titingnan nyo mabuti. So may pagkakaiba no. So meron kayong makikitang sunog, meron kayong makikitang nakasubo, meron kayong makikitang nakaangat. 'Yon. Susuriin nyo yan. Tulad nito, yung kanyang dalawang capacitor sumubo sa ibabaw. So tingnan po natin no. Ayan, palitan po natin 'to at tingnan po natin kung ano yung magiging resulta. Kung yung TV na 'to liliwanag na no. So alisin ko lang po ito no at kalasin po natin yung pinaka-board niya para po matanggal po natin yung dalawang capacitor na sinasabi ko sa inyong lumobo. So ayan. So okay, meron po tayong naka-stack na capacitor ano. Ayan. Ayan mga parts. So ito 330 UF no, microfarad. So yun po yung ipapalit po natin dito, no? Dito sa ating board. Yan, kalasin na po natin no, mga parts. So yan, silip-silip muna sa mga pyesa no. So okay, tanggalin po natin dito at magpainit tayo ng ating panghinang no. So fast forward ko muna mga parts dahil matagal iinit yung ating panghinang no. Kinakailangan kasi mainit na mainit ano. So okay, fast forward po natin mga parts. Ayan. So ito na. So tanggalin na po natin ano yung dating nakalagay na capacitor dito. So i-discharge po muna natin. Tingnan po natin baka mamaya meron nakapondong kuryente. So okay, mainit na yung ating panghinang. Pwede na to. Para makatapos tayo no. So ayan.
Ayan mga parts, ano, ito, natanggal ko na po, ano, yung capacitor na lumobo. So, ito, merong tayong ipapalit na bagong capacitor na 330 microfarad, no? So, ayan. So, ang gawin po natin, dito na lang po natin ilagay sa likod yung ating capacitor. Kasi nga, mahirap mag-ano nito. Mahirap mag-resolder ng panghinang dito. Matatagalan tayo, no? Dito muna, sa likod. Ayan. Dito ko muna sa likod ilalagay, mga parts. So, ayan, nailagay na po natin, ano? So, isa naman. Tanggalin natin tong isa. So, ayan, natanggal na po natin, mga parts. So, ito, papalitan din po natin to. Ayan, mga parts, no? So, tingnan natin mamaya, ano, pagkatapos nating ikabit, testingin natin kung ano magiging resulta ng ating ginawa, no? So, capacitor nga ba ang dahilan kung bakit ganito itong TV na to na walang liwanag, malabo, no? At hindi masyadong makita yung logo. So, okay. Tornilyo na po natin. Ibalik na po natin sa dati at testingin nga po natin to, mga parts. So, yan. Mabilisan lang po yung ating upload. Ano? Mabilisan panunod lang. Matututo na po kayo sa pagkukumpuni nyo ng mga gamit sa bahay tulad ng ganitong LED TV na flat screen, mga parts. Ano? So, yan. So, okay. Ready na tayo sa ating pang testing. So, okay, plug-in na po natin, mga parts. So, yan, kinabit ko na po yung wire. So, okay. Mamaya na po natin takpan, ano, testingin po muna natin, no. So, okay, power on natin yung push button. Sana magliwanag na. Yun, lumitaw na yung Hanabishi. Kita-kita nyo, mga parts, yun, no. Iba yung liwanag niya kumpara kanina. So, ayan, no, kita-kita nyo, no signal. So, talagang asul, maliwanag. Hindi katulad kanina na yung no signal. Talagang madilim. No? So, patayin ko uli. Buksan ko uli. Yun, Hanabishi. Kitang-kita nyo. So, ganun lang mga parts, ano. Pagka naka-experience kayo ng ganitong aberya sa inyong flat screen TV, palitan nyo lang po ng capacitor or obserbahan nyo yung mga pyesa na nakakabit kung may pagbabago. Ayan mga parts, maraming salamat po. Sana po mayroon po kayong natutunan sa aking ibinahaging video.